questionable dito ng Indonesia. Itong Claude magiging effective. Siguro kailangan nila ng Rome na aggressive na lang para dun sa Eve. Mga wait, ano ba natira? Walang Gatot, walang Hilda, Khalid? Hylos, Khalid. Wala rin Cho eh. So, Hylos or Khalid ang Okay, it's Khalid, going yeah. to be the Khalid. Yeah. Overall, a good draft for both teams, honestly. Yeah, very signature actually for both sides. Lalo tong Indonesia. Like, Filipino teams would have preferred the Hylos, pero ito signature talaga to ng Indonesia, yung aggressive roamers. Ang nakakatakot lang dito for Indonesia no is yung insane amount of crowd control mula sa Team Philippines. Baka hindi matuwa yung Khalid. Pero kasi hindi Khalid yung problema ng Philippines eh, yung backshot tsaka backshot tsaka Lapu eh. Kaya feeling ko ang naisip dito ng Indonesia, free game yung Khalid kasi ang purpose ng Khalid last pick is not to add layers of sustain sa kanilang lineup but to provide more problems to the Farsa, to the Granger. Pressure, no? You apply the pressure dun sa mga clash. But I think in the first turtle, ang magiging tricky for the Philippines. Kasi usually kapag kapag na-Exodia lineup tayo sa Team Liquid / Team Philippines ngayon, gusto natin makuha yung first turtle at gusto natin malakas tayo doon. Meron tayong Yuzhong, which in itself napakalakas na ganyan. Kaya lang, etong Farsa and Fredrin, kapag kaharap na ang Baksha Lapu na may Eve na nakakuha ng ultimate, doon tayo magiging hirap, I would say. Yung pampalagkit nitong si Yehezkel on this Eve with the real world manipulation, with the crystals, is going to be a problem. Sama mo pa dyan yung anti-sustain na meron ng Baksha na talagang kinokontra itong revitalized playstyle natin mula kay De La Cruz. Yeah. Actually, pag nagbilangan nga tayo ng problema, mas marami yung sa Team Philippines. Kumaga, mas marami silang kailangan solusyonan. Yung mga talon mula kay Baksha, mula kay Khalid, even yung Claude, honestly. Like, ang daming po problemahin ni Pabico mamaya pagdating sa late game ni Soriano. Kasi yun nga lang, ang problema ng Indonesia, yung Dragon ni Vinuya. Mamaya mo na intindihin yung mga problema namin. Intindihin nyo yung Dragon ni Vinuya. First turtle ay hindi pa pala problema. Mas malaking problema pa pala yung laning stage na ipinanalo na dito ni Vinuya. Napakalaking bagay nito because this will open up the map so much. Hindi makaka-respo agad itong Lapu-Lapu, makakaangat itong Gatot Kacha as we are seeing right now. And syempre, itong si Fredrin ay malayang makakuha ng farm na meron siya. Nakita natin dito ang Philippines na may mas maraming impormasyon kung anong ginagawa ng Indonesia at level 2 pa lang ang Lapu-Lapu ng Indonesia. Yeah, technically speaking nga, parang pwede mo nang i-guarantee. Ngayon pa lang, yung dalawang turtle mapupunta na sa Philippines eh. Kasi sa ganitong klaseng start, malaking factor talaga. Grabe. Yung may advantage yung Yuzhong early Black Dragon form. Oh my God. Wala kay CCM yun kay Feed Vinuya and tumumba kagad si Chin. Hindi nirespeto, men. Hindi niya pinindot yung kanyang Tortoise Poisons. Yep. Eh, na-burst siya ng Petrify, Feather Strike combo mula kay Pabico at kay Vinuya. Isn't it surprising na sa sobrang daming nating beses na panood, etong Dragon ni Vinuya at overall Team Liquid, hindi lang sa mga tournaments, pati na rin sa mga live stream ng dalawang mga players na to, I mean, ng Team Philippines, kapag nag-spawn yung turtle, alam mo na, expect mo na magdadragon. But the fact that they have found etong si Baksha na ganun nilang kabilis gives them advantage. At ngayon, pinapat mo na rin si Aranda. Pangalawang death ng Lapu-Lapung katapat nitong ating dragon mula sa Philippines. Hindi na mapigilan, nagwawala na. And kahit ilang beses natin ito napanood, Indonesia seems like hindi nila ganun kataas, nire-respeto ang potential ni Vinuya on this season. Yep, Prepri Steel mula kay Nepomuceno. Makukuha niya yung farm ni Chin dito and nagamit din yung Tortoise Poisons. That means for Indonesia, medyo kulang yung kanilang early game aggression ngayon dahil technically wala sa team fight or kung may magkakaroon ng skirmish, wala yung Baksha. Ang mapoprovide na lang is yung additional stun. Pero yung kunot ng isang Baksha ay hindi mag-exist for at least a minute. So again, this opens up the map para sa Team Philippines. And grabe yung pinapakitang combo talaga ni Pabico tsaka ni Vinuya. Kahit aminin man, kahit hindi man nila aminin, men, nag-e-exist yung Sansan duo. That's right. It's gonna be a problem later on as well. Siguro, ang pwede natin sabing saving grace dito para sa Indonesia is malakas pa rin naman talaga yung kanilang 5-man composition pag nagkaroon sila ng opening na pagsabay-sabayin yon
Ito lang talaga, hindi makakonect sa kanila itong Lapu-Lapu kasi either napapatay siya dun sa may top lane or kinakailangan niyang hawakan itong lane na to para lang makakuha siya ng farm for his team. They're trying to set up a trap para dun kay Vinuya. I doubt na kaagad itong Dragon. Parang gusto nilang subukan kaso si Binuya sabi niya, sige, punta kayo dito. Kaya ko kayo lahat kahit tatlo kayo magsama-sama kasi pipindutin nila yung ulti niya pero kailangan maghintay ng Team Philippines sa proper timing ng turtle objective and nasa harap na nga sila ng Pagong in Indonesia. They are getting zoned out by De La Cruz. Grabe yung lalim ng Gatot Kacha, men. Kahit yung Gatot hindi nila kayang harapan. Yeah. Despite the backshot being countered the Gatot Kacha, Soriano. Grabe naman napakatapang to. But of course, alam nila na si Weedy ay hindi pa ganun kalaking threat. Forcing ang Flicker. Malaking bagay ang nawala sa Indonesia. Yep, and Pabico looking for another potential outplay. There is a conceal mula kay De La Cruz. Gusto nilang humanap ng punish si Hazekiel. Alam niya, nandoon yung Parsa pero hindi mapipigilan ng Team Philippines. Pero their strike still takes out the Khalid. Hindi nirespeto yung pwesto ng Team Philippines. Wala siyang flicker, pero pinili niya magstay. Yeah. This is the problem you're facing kapag naglaro ka ng Khalid na hindi nag-snowball. Wala kang river control, so wala kang information sa kalaban. And ito, attempt number 2 sa pagtignan ng isang Dragon. Napuwersa nga nila ang ultimate ni Vinuya, but they will not land a kill. Tinawag pa ng mga tropa dito. Finishing duet mula dito kay Claude. Pero kaya pa patayin. Mapapatay nila yung Dragon. Pero sabi naman ni Binuya, it takes 4. And tignan mo yung mapa. Yung 4 na miyembro ay napapanay sa may taas dahil nakakuha ng Torres sa may baba. And mapapatay pa nila. Wow. Si Weedy. Pumusay na controlling the front lines. Makakalabas pa. Wow. Amigo, and pinaulanan ng bala at pati na rin ng Appraiser's Wrath mula kay Nepomuceno. Pero nandoon yung damage reduction mula sa Tortoise Poison. Pero di pa ata tapos. Stella Cruz. Oh my Providing God. the vision here para kay Baksha, and ito na yung madalas natin nakikitang laro ng Team Philippines, yung Exodia lineup, Wolf. Nakikita na natin come to fruition. Yung tunay na bayani si Nepomuceno, nakita mo ba yung tinangke niya? Yung dash. Dinashan niya. Yung gumugulong na Baksha para hindi abutan si Pabico. Oh my God, what a true hero. Kuya, grabe talaga, 4 na miyembro yung kailangan hindi pa rin mamapatay. Revitalize, used by De La Cruz to save the Yuzong of Team Philippines. And nakakarami ng attempts itong Indonesia. They did succeed one time, pero sabi ni Binuya, 1 is enough. It was a costly takedown dun sa may top lane. Napuwersa nga nila yung Dragon at Petrify pero naubusan sila ng Torreg. Ngayon, Turtle naman mapupunta sa Team Philippines after that failed attempt mula sa Indonesia dun sa may top lane. Gitna ang tinatarget dito ng Team Philippines. Binubugaw agad yung Eve. But the defense from Indonesia is just too strong. Iba na lang ang pag-aalaanan ng atensyon ng Team Philippines. Yeah, grabe yung control sa may middle lane ng Team Philippines. Even though yung Team Indonesia yung may hawak ng Baksha, hindi sila makasilip. Hindi nila alam kung nasan si De La Cruz. And hindi nila alam kung re-respo si Binuya kasi hindi nagpapakita sa mapa yung Yuzong. And syempre, sa perspective ng Indonesia, men, pag tayo lumaban dito, 4B-pots, bigla nagka-dragon, takbuhan tayo lahat, Hulasan na. Which is the right reaction kung sakali. Pabico. 4-0 para sa ating Farsa. Hindi nagtitipid na kanyang ultimate. Feathered Airstrike. Siege sa top ang kanilang next target dito. Naghahanap na ng angulo si De La Cruz. Yep. Nagpakita yung Dragon sa may bandang ibaba kaso hindi na nila kaya depensahan yung top lane. Nakaharang si De La Cruz. Nandoon naman si Aranda para mag-clear ng wave pero look at the middle lane. Nandito na naman yung Team Philippines. And Binuya clearing some waves on the bot side. Hindi na alam ng Indonesia kung saan sila pupunta. Try na lang ulit natin yung Dragon Men. Teka lang, 3 lang tayo dito. Sige na, pwede na ito. Conceal. Lalabanan nila once again. Oh no. Yung Dragon ni Binuya na dodge! Nandun pa yung knock-up! Misconnection na mula sa Team Indonesia. Kaya pa ba nilang ilaban to, Chin? Na paggamit ng Tortoise Poison, takbo na, pulasa na. Hindi pa rin sapat, men. 3 lang kasi yung pinadala ng Indonesia. For sure, ang daming words of affirmation na bitaw ni Binuya doon. Kung gaano kalupit yung kanyang sidestep, Weedy naman. Makakatakas dito. Eve Ultimate, actually catching 3 members ng Philippines ngayon. Kagod na si Pabico. But nandito na yung Dragon Midnight.
Black Dragon 4 mula kay Vinuya, flicker out mula kay Eve, nandoon. Yung pagkabit pa niya sa seconds, pinaabot pa niya si Hazel De La Cruz. Sustaining the front line, Blazing Duet, walang tinamaan. Si Chin ay tutumba na rin, that's the backshot gone. And sa harap pa ng Lord, Team Philippines, they are poised right now to take the objective. Kawawa naman yung sahig Wolf na Blazing Duet yung sahig. Tinesting lang kung gumagana nga ba talaga ang Blazing Duet na yun nagwala sa dance floor. Etong si Leonardo. Unfortunately, Team Philippines sobrang handa. Makakuha nila yung Lord na ganun-ganun lang. Yung init na pinakita ng Team Indonesia, nawala agad in game number 2 as they're missing the mark. In fact, Vinuya, oh my God. Talagang mapapasabi ka ng words of affirmation sa kalaban mo, ikaw si Vinuya. Kita mo yung ginawa ko, I love you pare. Pero hindi ko alam kung saan papunta actually yung Raging Sandstorm na yun. Ang lupit mo Yung pero I raging- love you. Yung Raging Nagwala. Sandstorm ni Weedy. Papunta rin sa Nagdabog, Dragon boss. Men. Grabe yan. I thought I've seen everything sa mundo ng MLBB. Marami pa bala tayong hindi nakikita midnight. Oo, literal. Marami tayong hindi pa nakikita tulad ng mga Hellcurt picks. 'Di ba na medyo nagiging meta ngayon. Feather Airstrike, kita-kita naman ng Team Indonesia. Babagsak sa harap nilang base. Tinamaan si SJ pero walang ibang tinamaan. Makakapagdepensa pa naman ang Team Indonesia. Pero may Lord na nagmamarka sa may ibaba. Kailangan nilang manatili sa kanilang base and si Binuya. Pinagmamantsagan niya men, binibilang niya yung hero. Sabi niya, kaya ko to eh. Itong limang to, pag may pumulas dyan, kaya kong ubusin yung mga miyembro ng Team Indonesia. Bumagsak na yung Lord sa base ng Indonesia. Babagsak si Chin. Hindi niya kinayang saluhin yung mga Death Sonata mula dito kay Soriano. And ito na yung Black Dragon form. RWM mula dito kay Yehezkiel. Pero strike mula kay Pabigo. Mapapatumba nila si Aranda. Hindi man lang nakalaban yung Lapu-Lapu. Hindi na naging brave yung kanilang fighter. And ito na yung Petrify combo mula kay Vinuya. Tutumba ba? Enough na yun. Sabi niya, nagawa ko na yung trabaho ko. Base na ang target dito ng Team Philippines. Wala silang cannon. May cannon pa pala dito sa base ng Indonesia. Wala na si Leonardo. Basag. And Nepomuceno. Gusto nilang tapusin tong laro nito. Galit na siya. Pero kaso, yun nga lang, wala silang minion wave. Ay, nagadash. Fredrin makakalabas pa. Okay. Mapapatay nila yung Fredrin, pero Pabico, looking for the punish. Yun nga lang, may back siya na Rumorolyo. Yeah. Team Indonesia will survive for now. Hindi maganda ang mapa para sa kanila sa ngayon. Nauubusan na sila ng mga resources dahil kinukuha pa nitong si Soriano yung kanilang mga green camps despite Nepomuceno being down. At ang pinakamasakit dyan ay 40 seconds pa bago mag-spawn ang next na Lord natin. So yung depensa ng Indonesia dito at kill nila kay Nepomuceno ay hindi ganun kalaki yung punish. So it's gonna be an uphill climb once again para dito sa Indonesia. Literal na uphill climb, Ben, kasi kapag pumasok sila sa loob ng Lord Pit, makikita nila yung dragon. Titingala ang buong Indonesia dahil kailangan nilang abangan si Vinuya. This is a very commanding position for Team Philippines. Nagalit sila sa resulta ng game number 1. Indonesia, they're fighting for late game. Kailangan nilang bigyan ng maraming farm. Itong si Leonardo. The question is, will they have enough time? Seems like kahit may oras ata, yung problema dito si De La Cruz eh. Nakita mo naman kung gano'n sila kadaling na spot out dito. So the next question is, ano yung gagawing move dito ng Philippines? Pagsasabayin ba nila yung minion waves para in a way manalify yung wave clear ng Indonesia? May ganun kasi. Pag alam mong Eve or Farsa yung katapat mo, mas maganda pagsabay-sabayin mo yung mga minions para isa lang yung mamamanage no isang Eve. Seems like madali ang depensa para sa Indonesia sa ngayon. Yeah. Kontrolado pa naman ng Philippines ang base rito ng Indonesia. Hindi man nila mapagsasabay yung mid at yung dalawang side lane. Sabay naman yung top at bot line. Na-clear nila yun. Black Dragon form with the Feather Airstrike. Gusto nila talagang pasagin itong Torre sa harap ng Indonesia in the middle lane. 2 lanes left. Actually, 1 lane left for in Philippines. And bumagsak na naman yung back siya. Napakalambot nung gulong ng Indonesia. And ito na yung Lord. Nagmamarke sa harap ng base nila. Look at the Dragon. Leonardo with a Blazing Duet. No damage on this Lord. And Aranda falls down to the bullets of the Granger. And tutumba na rin si Leonardo. Triple kill para kay Soriano. Nag-aarap siya ng isa pang kill. And Pabico takes it. Along